Movie Recap Tagalog here. Si Misa Cande ay isang babae na pinaslang ng sarili niyang asawa at matalik na kaibigan. Ngunit matapos ang kanyang kamatayan, siya ay ipinadala pabalik sa nakaraan, 10 taon ang lumipas, upang baguhin ang kanyang kapalaran. Ang layunin niya ay maghiganti sa pamamagitan ng pagpipilit sa kanyang kaibigan na pakasalan ang kanyang asawa. Gayunman, nagiging komplikado ang lahat nang makilala niya ang bago niyang boss na si Wataru Suzuki, isang karakter na hindi lumitaw sa orihinal na kwento. Nagsisimula ang serye sa ating pangunahing tauhan na si Misa, na makikita natin bilang isang batang umiiyak. Isang batang babae ang lumapit sa kanya ng pabiro at nilagyan siya ng pulseras sa pulsuhan. Malalaman natin na ang batang ito ay si Rina at tinawag niya ang pulseras na pulseras ng pagkakaibigan. Mula noon, naging matalik na magkaibigan sina Misa at Rina simula pagkabata. Halos magkasama sila sa lahat ng bagay, pati na sa trabaho. Pareho silang nagtrabaho sa isang kumpanya ng mga matatamis na produkto. Sa kumpanyang iyon, nakilala ni Misa ang isang bagong empleyado na nagngangalang Tomoya at nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagkaroon sila ng napakagandang kwento ng pag-ibig na humantong sa kasal. Ngunit ang buhay na inakala ni Misa na perpekto ay hindi pala ganoon kaganda. Kalaunan ay nalaman niyang may sakit siya sa tiyan, cancer, at kailangang maospital. Matagal siyang nanatili sa ospital, mag-isa, at hindi man lang siya dinalaw ni Tomoya kahit isang beses. Isang araw, dumalaw sa kanya si Rina, gaya ng palagi nitong ginagawa. Tinanong niya si Misa kung hindi pa rin siya dinadalaw ni Tomoya. Sinabi ni Misa na wala siyang narinig mula rito simula noong ma-admit siya. Ikinuwento ni Rina na nagbukas na si Tomoya ng sarili niyang kumpanya at sobrang abala, kaya marahil hindi ito makadalaw. Sinabi ni Misa na nauunawaan niya ito at pinatawad niya si Tomoya. Labis din siyang nagpapasalamat na si Rina ay patuloy na bumibisita sa kanya. Nalalaman din natin na nag-iisa si Misa, ang tanging kamag-anak niya ay ang kanyang lola, na may demensya at hindi na siya nakikilala. Namatay din ang ina ni Misa sa cancer sa tiyan, kaya ganoon na lang ang takot niya. Ayaw niyang mamatay katulad ng kanyang ina, na labis na nagdusa sa mga huling sandali nito. Isang araw, pinayagan si Misa na lumabas ng ospital ng isang araw lamang. Gusto niyang gamitin ang araw na yon para dalawin si Tomoya, lutuin siya ng pagkain at tingnan kung kumusta na ito. Ngunit hindi siya makahanap ng taxi, at dahil sa sobrang pagod sa pagtayo, bumagsak siya sa sakit. Uminom siya ng painkiller upang kayanin ang natitirang bahagi ng araw. Bigla na lamang may humintong taxi sa harapan niya. Binuksan ng driver ang pinto at pinasakay siya. Tila alam na nito kung saan siya pupunta, kahit hindi pa siya nagsasabi ng direksyon. Ang kakaiba, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng driver, kahit anong pilit niyang ituon ang tingin, hindi niya maaninag ang mga detalye nito. Sinabi ng driver na hindi na kailangan ni Misa sabihin ang pupuntahan niya, alam daw niya ang pinakamainam na ruta. Pinayuhan niya si Misa na tumingin sa bintana, at nang gawin niya ito, biglang nagbago ang panahon, naging taglamig, at nagsimulang umulan ng nyebe. Pagkatapos ay bigla itong nagbago, mula taglamig naging taglagas, at pagkatapos ay tagsibol. Lubos na nalito si Misa sa nangyayari, ngunit sa kabila nito ay nakakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Sinabi ng driver ng taxi na huwag siyang mag-alala dahil may makikilala raw siyang tao na ayusin ang lahat ng bagay. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang taxi sa harap ng gusaling tinitirhan nila ni Tomoya. Nakakatulog si Misa sa biyahe, kaya ginising siya ng driver. Nang subukan niyang bayaran ito, sinabi ng driver na siya na ang huling pasahero sa huling araw ng kanyang pagiging taxi driver, kaya hindi na niya kailangang magbayad. Hiniling ng driver na ibuka ni Misa ang kanyang mga palad at inilagay niya rito ang maraming matatamis na candy. Pag-akyat ni Misa sa kanilang apartment, narinig niya ang tunog ng umaagos na tubig, ngunit may naririnig din siyang boses ng isang babae. Lumapit siya ng dahan-dahan, at narinig niyang sinasabi ng babae kay Tomoya na kaunting panahon na lang, makukuha na nila ang pera, at magiging malaya na sila. Gulat na gulat si Misa nang buksan niya ang pinto at makita si Tomoya, na niloloko siya, kasama si Rina, ang tanging kaibigan niya. Mas lalo siyang nadurog nang marinig niyang sinabi ni Rina na naging malapit sila ni Tomoya mula nang magkasakit si Misa at maospital. Natakot daw silang mamatay siya, at iyon ang naging dahilan ng paglapit nila sa isa't isa. Nagsimulang umiyak si Misa at sinabi sa kanila na hindi man lang sila nakapaghintay ng isa pang buwan dahil sinabi ng mga doktor na isang buwan na lang ang natitira sa kanya. Nang tanungin niya ang tungkol sa perang binabanggit nila, nagalit si Tomoya at sinabing iyon ang pera mula sa insurance sa buhay niya. Hinihintay lang daw nito ang kamatayan niya para makuha ang pera. Sinabi rin niyang napilitan lang siyang makisama sa kanya, na hindi siya magandang asawa, hindi siya kaakit-akit, maramot siya, at ang kamatayan daw ni Misa ay magiging ginhawa para sa kanilang dalawa. Tinitigan ni Misa si Rina at sinabing hindi siya makapaniwalang nagawa ito ng kaibigan niya. Tumigil sa pagiging maamo si Rina at malamig na sinabing walang utang na loob si Misa.
Ipinagmamalaki niyang siya lang ang nanatili sa tabi nito ng lahat ay labis na hindi siya gusto, kahit na nakakainip at walang espesyal kay Misa na dahilan para may gustong manatili sa kanya. Idinagdag pa niyang hindi karapat-dapat si Tomoya sa tulad ni Misa, kaya siya niloko nito. Sinabi ni Misa na ipapaalam niya sa kumpanya ng insurance ang lahat ng nangyari at sisiguraduhing mapunta ang pera sa kanyang lola imbes na kay Tomoya. Sa sandaling lumabas siya ng apartment, sinundan siya ni Tomoya, sinaktan, at tinabig ang bag mula sa kamay niya. Nahulog ang mga papel, at doon nalaman nating iyon pala ay mga liham ng pasasalamat na isinulat ni Misa para kina Tomoya at Rina, dahil balak na niyang magpaalam sa kanila bago siya mamatay. Sa mga liham, isinulat niya kung gaano kabuting asawa si Tomoya, at kung gaano niya ito kamahal, at kung gaano katapat na kaibigan si Rina. Ngunit hindi niya kailanman inakalang ang mabuting asawa ay gustong sakalin at patayin siya para makuha ang pera, at ang tapat na kaibigan ay magpaalam sa kanya na may nakakatakot na tawa, at siya pa mismo ang nagtulak kay Misa mula sa gusali, dahilan ng kanyang kamatayan. Biglang nagpanggap si Rina, sumigaw at umiyak sa sahig, parang si Misa raw ay tumalon ng kusa. Ngunit ang kakaiba, sa sandaling ipinikit ni Misa ang kanyang mga mata at sumuko sa kamatayan, nagising siya at natagpuan ang sarili sa dating kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, nakatayo sa harap ng kanyang dating assistant na si Yuriko, isang babaeng matagal nang nag-resign. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon o anong nangyayari. Katatapos lang ng oras ng trabaho, at habang papunta siya sa elevator, muli niyang nakita si Tomoya, ngunit ngayon, iba ang ayos ng buhok nito, katulad noong nakaraan. Hinabol siya ni Tomoya at hinawakan sa kamay, pero nataranta si Misa at tumakbo palayo. Habang tumatakbo, nabangga niya si Rina, nang umiti sa kanya na para bang walang nangyaring masama. Lalong nalito si Misa at muling tumakbo palayo. Ang huling naaalala niya ay ang pagbagsak mula sa gusali at ang kanyang kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang isang malaking screen sa kalsada na nagpapakita ng patalastas tungkol sa Olympics. Nang tumuon siya sa petsa, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ibig sabihin, bumalik siya sa nakaraan, 10 taon ang nakalipas. At nang tumingin siya sa salamin, nakita niyang bumata siyang muli ng 10 taon. Wala na siyang sakit sa tiyan, kaya niyang tumakbo at tumalon, at gutom na gutom siya, baliktad na baliktad sa dati niyang kalagayan. Dati kasi, dahil sa kanyang karamdaman, hindi siya makakain ng mga paborito niyang pagkain. Kaya pumasok siya sa pinakamalapit na restaurant, at halos lahat ng nasa menu ay in order niya. Habang kumakain, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yuriko, na nagsabing matagal na silang naghihintay sa kanya. Naalala ni Misa na sa panahong ito, may nakatakda siyang presentasyon sa kumpanya para sa isang bagong produkto at siya mismo ang magpipresenta. Ito ang kanyang unang presentasyon sa kumpanya. Naalala niyang hindi naging maganda ang resulta noon. Na-late siya sa araw ng presentasyon. Kaya dali-dali siyang sumakay ng taxi, ayaw niyang maulit ang pagkakamali niya noon. Isa itong pangalawang pagkakataon para sa kanya. Ngunit pagdating niya sa kumpanya, bigla niyang naalala na may problema siya. 10 taon na ang nakalipas, si Rina pala ang nagbigay sa kanya ng maling address para sadya siyang malate. Noon, hindi pa alam ni Misa kung gaano kasama si Rina. Gayunpaman, tumakbo siya papunta sa tamang gusali kung saan ginaganap ang presentasyon. Pagpasok niya sa elevator, nadulas siya at aksidenteng bumagsak sa mga bisig ng isang lalaki, kaya labis siyang nahiya. Sinabi ng lalaki na mukhang huli na siya. Sagot ni Misa, nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng matatamis na produkto at siya ang magpepresenta ng bagong produkto at ipinakilala niya ang sarili niya bilang Misa. Sinabi ng lalaki na madalas niya na raw itong nakikita pero ngayon lang nalaman ang pangalan niya. Ipinakilala rin niya ang sarili niya, si Suzuki, ang pinuno ng planning department ng kumpanya. Unang beses pa lamang ni Misa na makita si Suzuki. Pagkatapos, nagmadali siyang pumasok sa hall para magpresenta, ngunit muli siyang nabigo, pangalawang beses na niyang pagkabigo sa parehong pangyayari. Bumalik siya sa kumpanya na labis na nahiya. Lumapit si Rina at humingi ng paumanhin sa nangyari. Naalala ni Misa kung gaano siya noon ka-inosente, iniisip na simpleng pagkakamali lang ang maling address. Sinabi niya kay Rina na ayos lang iyon, isang normal na sitwasyon lamang, at umalis siya. Ngayon na bumalik siya sa nakaraan, naramdaman niyang kailangan niyang balikan ang mga alaala niya. Kaya pumunta siya sa isang maliit na tindahan ng mga dessert na madalas nilang puntahan ng kanyang ama bago ito namatay. Ito ang kanyang lihim na lugar, ang lugar na pinupuntahan niya tuwing nalulungkot siya. Habang iniisip ni Misa ang mga alaala nila ng kanyang ama, bigla siyang natauhan at napagtanto kung sino talaga ang driver ng taxi, ang lalaking naghatid sa kanya noon na hindi niya makita ang mukha. Ang driver na iyon ay ang kanyang ama. Dati rin itong taxi driver, at may ugali itong bigyan siya ng matatamis, gaya mismo ng ginawa ng misteryosong driver. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang lahat, alam niyang iniligtas siya ng kanyang ama mula sa kamatayan.
Ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya ay tiyak na may dahilan. Umuwi si Misa na puno ng emosyon at nagpasya na gagamitin niya ang pagkakataong ito para ayusin at baguhin ang kanyang buhay. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Rina, nagpapaalala tungkol sa date nila. Malalaman natin na ito ang magiging unang opisyal na date ni Misa at Tomoya, at sasama si Rina upang makilala ang kaibigan ni Tomoya, baka sakaling may mangyari sa kanila. Nagdesisyon si Misa na maghanda at sumama upang makita kung paano muling mangyayari ang lahat. At totoo nga, nagsimulang maulit ang mga pangyayari tulad ng 10 taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangang magpanggap si Misa na mahal pa rin niya sina Rina at Tomoya. Habang nangyayari ito, nagsimulang mapansin ni Misa ang mga bagay na dati niyang binaliwala, kung paano siya laging tinutokso ni Rina, hinahamak sa harap ng iba, at ipinapakita palagi na mas magaling siya. Dati, nananahimik lang si Misa. Pero ngayon, hindi na niya kayang tiisin ang lahat ng ito. Sa date na yon, dapat sanang magpropose si Tomoya sa kanya, ngunit tumakbo si Misa at iniwan siya. Kinabukasan sa kumpanya, nagdala si Misa ng notebook at sinimulang isulat ang mga mahahalagang pangyayari sa kanyang buhay na kailangan na niyang baguhin. Nagpasya siya, oras na para maghiganti kay Tomoya at Rina. Habang abala siya sa pag-iisip, napansin niyang nakatayo siya sa harap ng kumukulong Takure, hindi na mamalayang delikado na ang sitwasyon. Bago pa ito sumabog, biglang dumating si Suzuki, tinabig ang Takure, at nailigtas siya, ngunit napaso ang kamay nito sa kumukulong tubig. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Suzuki at dinala ito sa lababo, humihingi ng tawad dahil nasaktan ito dahil sa kanya. Sinabihan siya ni Suzuki na mag-ingat sa susunod dahil kung hindi niya ito nakita, baka may nangyaring masama. Nalito si Misa, paano nakialam si Suzuki at nabago ang nangyari sa oras? Dapat ay nasunog ang kamay niya tulad ng dati. Ngunit hindi na niya ito pinagtuunan pa dahil abala siya sa pag-aalala kay Suzuki. Sa parehong araw, dapat niyang makita si Tomoya sa isang mamahaling restaurant. Plano nilang gawing opisyal ang kanilang engagement. Naalala ni Misa kung paano siya noon bulag sa pagmamahal, iniisip na si Tomoya ang lalaking para sa kanya, na bawat maliit na kilos nito ay espesyal, at kontento na siya sa kaunting atensyon. Ngunit ngayon, pumunta si Misa na nagkukunwaring mahal pa rin niya ito. Inuulit ang lahat ng ginawa niya noon, ngunit sa pagkakataong ito, para maisagawa ang kanyang paghihiganti. Samantala, nalaman din natin ang higit pa tungkol kay Suzuki, na siya pala ay dating kaklase ni Misa noong nasa universidad pa sila. Matagal nang kilala ni Suzuki si Misa, at matagal na rin niya itong pinagmamasdan mula sa malayo. Alam niyang mabait at mahinahon si Misa, ngunit dahil tahimik at introvert siya, hindi siya kailanman napansin ni Misa. Hindi siya makapaniwala nang muli niyang makita ito sa kumpanya bilang isa ng empleyado. Mula noon, muli niyang pinagmamasdan si Misa mula sa malayo, ngunit laging abala ito kay Tomoya. Isang araw, nasalubong ni Misa si Suzuki sa labas ng kumpanya at binati ito, ngunit hindi siya sinagot. Tahimik lamang itong tumalikod at naglakad palayo, ganoon talaga ang ugali niya. Nakita sila ni Rina at biglang nainis. Lumapit siya kay Misa at tinanong kung paano niya kilala ang isang mataas ang posisyon tulad ng head ng planning department. Paanong nagagawa niyang batiin ito ng ganoon lang? Ipinaliwanag ni Misa na tinulungan lang siya ni Suzuki noong muntik na siyang mapaso sa kamay at gusto lang niyang magpasalamat. Sinabi ni Rina na imposibleng mapansin ni Suzuki ang isang tulad ni Misa. Matapos ang lahat, apo siya ng chairman at anak ng CEO, ang lehitimong tagapagmana ng kumpanya. Ngunit naputol ang usapan nila nang dumating ang kanilang kasamahan na si Miko, na nagsabing marami pa silang kailangang tapusin at hindi ito ang oras para sa walang kabuluhang kwentuhan. Sa parehong araw, habang nasa banyo si Misa, narinig niya ang boses ng isang babaeng humihingi ng tulong, naipit daw siya sa loob at hindi makalabas. Nahihiyaman, tinulungan pa rin siya ni Misa. Malalaman nating ang babaeng iyon ay si Miko. Napakabait niya at paulit-ulit na nagpapasalamat kay Misa, sinasabing humingi na siya ng tulong sa iba ngunit hindi siya pinansin. Si Misa lamang ang tumulong sa kanya. Nangako si Miko na mula ngayon, magkaibigan na sila at babawi siya balang araw. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Misa sa paborito niyang tindahan ng mga dessert. Doon, nakita niyang nakaupo si Suzuki, kumakain ng matatamis at umiinom ng tsaa. Lumapit ito at binati siya. Sinabi ni Misa na sanay na siyang pumunta roon. Napansin ng babaeng nagtatrabaho sa tindahan ang kanilang pag-uusap at inakala na magkaibigan sila. Inilipat niya ang order ni Suzuki sa mesa ni Misa at sinabing halatang malapit sila bago siya umalis. Magalang na nagtanong si Suzuki kung maaari ba siyang umupo sa tabi ni Misa at pumayag naman ito. Umupo sila at nagsimulang magkwentuhan. Natuklasan nilang pareho sila ng hilig sa trabaho, parehong gustong umupo ng mag-isa, tikman ang iba't ibang uri ng dessert, at suriin ang lasa, texture, at pagkakapareho ng bawat isa upang makaisip ng mga bagong ideya para sa kumpanya.
Sa sandaling iyon, sinabi ni Suzuki kay Misa na may isang dessert shop na maglalabas ng limitadong edisyon ng mga produkto, pero isang araw lang ito mabibili. Inanyayahan niya si Misa na subukan yon. Sa kasamaang palad, sinabi ni Misa na abala siya sa araw na yon. Malalaman nating dinala siya ni Rina sa araw na yon para mamili ng damit, ngunit hindi sinabi kung para saan ang okasyon. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag muli si Rina kay Misa at hiniling na samahan siya sa isang lugar. Muli, hindi sinasabi kung saan sila pupunta. Nagulat si Misa nang makita si Rina na suot ang damit na magkasama nilang binili, at doon niya napagtanto na dinala siya ni Rina sa kanilang high school reunion. Sadyang hindi sinabi ni Rina kay Misa ang tungkol sa event upang hindi ito makapaghanda, para dumating siyang mukhang simple at hindi kasing ganda ng iba. Pag-uwi ni Misa, galit na galit siya. Itinapon niya ang lahat ng litrato nila ni Rina, pati na rin ang mga damit na tinulungan siyang bilhin nito, nang mapagtanto niyang palaging pinipili ni Rina ang mga pinakapangit na damit habang kunway pinupuri ang mga iyon. Pagkatapos noon, nagdesisyon si Misa na sumama kay Suzuki upang subukan ang mga dessert, ngunit hindi niya sinabi rito na pupunta siya. Pumunta siya sa restaurant at nagpareserba ng mesa. Pagdating ni Suzuki, nadatnan niyang naghihintay na si Misa at inimbitahan niya itong umupo, sabay sabing kinansela niya ang lahat ng plano para lang matikman nila ang mga dessert ng magkasama. Pagdating ng menu, iminungkahi ni Suzuki na umorder sila ng lahat ng uri ng dessert at hatiin ang bawat isa para matikman nila lahat. Nagustuhan ni Misa ang ideya at ginawa nga nila yon, tikim dito, tikim doon, habang nag-enjoy sa bawat lasa. Pagkatapos nilang kumain, tinanong ni Suzuki si Misa kung ano ang gagawin niya pagkatapos. Sagot ni Misa, bibili siya ng mga bagong damit dahil itinapon na niya ang lahat ng dati niyang mga suot. Hindi na raw iyon ang estilo niya. Nag-alok si Suzuki na samahan siya. Habang namimili, dahil tipid si Misa, madalas ay mga second-hand na damit lang ang binibili niya. Ngunit habang naglalakad sila, napansin ni Suzuki na may isang partikular na damit na tila gusto ni Misa. Maganda iyon ngunit mahal kaya hindi niya ito binili. Pagkatapos ng araw, bago sila maghiwalay, binigyan ni Suzuki si Misa ng bracelet bilang regalo. Nagpasalamat siya at sinabing hinihintay niya ang isang kaibigan. Dumating si Miku at binati si Suzuki, sabay tanong kung siya ba ang nobyo ni Misa. Tumugon si Suzuki na hindi, magkaibigan lang sila at saka umalis. Bago siya umalis, sinabi ni Suzuki kay Misa na bagay sa kanya ang damit na tinitingnan niya kanina at dapat niyang pag-isipan na bilhin iyon. Kasama si Miku, pumunta si Misa sa tindahan ng damit na iyon, habang naaalala ang mga sinabi noon ni Suzuki at Tomoya sa kanya, kung paanong minsang tinawag siya ni Tomoya na kuripot, hindi kaakit-akit, at sinabing siya mismo ang nagpapahirap sa sarili. Pumasok si Misa sa tindahan at binili ang damit, labis ang kasiyahan sa sarili. Pagkatapos noon, sinamahan siya ni Miku na magpalit ng hairstyle, isang bago at matapang na ayos ng buhok, bilang paghahanda sa reunion. Dumating ang araw ng reunion. Maagang naghanda si Misa at nagtungo sa venue nang hindi sinasabi kay Rina. Nang makita siya ni Rina, nanlaki ang mga mata nito sa gulat sa malaking pagbabago ni Misa. Lumapit ang ilan nilang dating kaklase at tinanong si Misa kung bakit siya dumalo, sabay handang muli siyang kutyain. Ngunit nagsalita si Misa, tinanong sila kung bakit nila siya tinrato ng ganoon noon, ano bang nagawa niya para karapat-dapat siyang apihin at gawing miserable ang buhay niya. Sagot ng ilan, marami raw siyang kasalanan, at inakusahan siyang minamasama si Rina dahil gusto rin daw niya si Yuto, ang lalaking gusto noon ni Misa. Sa katotohanan, gusto rin ni Yuto si Misa. Ngunit dahil ayaw ni Rina na makitang masaya o mas maganda si Misa kaysa sa kanya, nilapitan niya si Yuto at ipinakalat ang chismis na inaapi daw siya ni Misa dahil sa lalaki. Iyon ang naging dahilan kung bakit pinagkaisahan at binuli si Misa. Pagkatapos, humarap si Misa kay Rina at tinanong kung totoo ba talagang sinabi niya ang lahat ng iyon. Kinabahan si Rina, nagsimulang umiyak, at sinabing hindi ito ang tamang oras para ungkatin ang mga lumang issue, dapat daw ay mag-enjoy na lang sila sa reunion. Naluha si Misa at emosyonal na sinabi kay Rina na ayaw na niyang maging kaibigan nito bago siya umalis sa venue. Umuulan ng malakas at naglakad si Misa ng walang payong. Bigla na lang lumitaw si Suzuki, tumatakbong papalapit habang hawak ang payong. Sinabi niya kay Misa na baka magkasakit ito kung magpapatuloy pa at inihatid niya ito pauwi. Kinabukasan, nagpasya si Rina na hindi niya palalampasin ang ginawa ni Misa. Nang maramdaman niyang may kakaibang nangyayari sa pagitan ni Misa at Suzuki, nagpasya siyang agawin ito. Hinintay niya si Suzuki sa labas ng kumpanya, sinadyang ibagsak ang mga gamit sa harap nito, at kunwaring nasaktan ang paa para mahulog sa mga bisig niya. Ngunit si Suzuki, ang tahimik na alamat, ay walang imik na tumalikod at iniwan siya roon. Pagbalik ni Misa sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yuto, ang lalaking minsang minahal niya at naging ugat ng maraming problema. Inanyayahan siya nitong pumunta sa restaurant niya bilang paghingi ng tawad.
Pumayag si Misa at nakipagkita dito sa oras ng tanghalian. Doon niya nalaman na naging matagumpay na chef na si Yuto at may-ari na ng isang kilalang restaurant. Muling humingi ng tawad si Yuto sa mga nangyari noon at sinabing dapat ay ipinagtanggol niya si Misa dahil hindi naman ito kailanman naging masama sa kanya. Ngumiti si Misa at sinabing tapos na ang nakaraan, nakapag-move on na siya. Ngunit biglang dumating si Rina. Sinundan pala niya si Misa matapos marinig ang tawag nito at nagkunwaring gusto ring makipag-ayos. Humingi siya ng tawad sa dalawa at sinabing nasobrahan lang siya noon dahil natakot siyang mawalan ng kaibigan kapag naging sila ni Yuto. Siyempre, alam ni Misa na kasinungalingan iyon, ngunit nagkunwari siyang pinatawad si Rina. Pagbalik nila sa opisina, napansin ni Misa na may bagong pakay si Rina, si Suzuki. Sinadya nitong lapitan si Suzuki sa harap mismo ni Misa, ipinapakitang gusto nitong mapalapit sa kanya. Samantala, may panibagong problema si Misa, tinutulungan niya si Yuriko, ang assistant ng department head. Korap ang kanilang pinuno at palaging sinisisi si Yuriko sa mga pagkakamali hanggang mapilitan itong mag-resign. Sa kasamaang palad, tuluyang bumagsak ang buhay ni Yuriko matapos siyang umalis. Ngunit tinulungan siya ni Misa, ipinaliwanag kung paano siya pinapahamak ng department head at itinuro ang mga eksaktong isyong gagamitin nito laban sa kanya para makaiwas siya. Dahil sa tulong ni Misa, nakaiwas si Yuriko sa maraming problema at magkasama silang nagsimulang lumaban. Naging matalik silang magkaibigan, kasama si Miku bilang pangatlo sa kanilang grupo. Isang araw, napansin ni Misa si Suzuki na nagmamadaling naglalakad sa kumpanya, tila may itinatago, kaya sinundan niya ito. Nakita niyang nakikipagkita ito kay Miku at halatang ayaw nilang makita ng iba. Nang niyakap ni Miku si Suzuki, naging malinaw na may lihim silang relasyon. Nasaktan si Misa, hindi lamang dahil kaibigan niya si Miku at hindi ito nagsabi, kundi dahil naging mabait sa kanya si Suzuki, kaya inakala niyang nilalaro lang siya nito. Mula noon, umiwas si Misa kay Suzuki at hindi na nakikipagtrabaho rito maliban kung kinakailangan. Napilitan din siyang manatiling malapit kay Tomoya upang maipagpatuloy ang kanyang paghihiganti, kahit na labis niya itong kinasusuklaman. Isang araw, habang magkasama silang lumabas ni Tomoya, bigla nitong sinabi na matutulog ito sa apartment ni Misa. Nang tumanggi si Misa at sinabing abala siya, nagalit si Tomoya at sinabing parang wala siyang narinig, sabay tumuloy pa rin sa bahay ni Misa. Ngunit hinila ni Misa ang kamay niya mula kay Tomoya at sinabing tigilan na nito ang pagiging makasarili. Sinabi na niyang abala siya kaya iniwan niya ito. Ilang araw ang lumipas, nag-organisa ang kumpanya ng isang trip para sa lahat at napilitan si Misa na sumakay sa parehong sasakyan kasama sina Tomoya at Rina. Habang nasa biyahe, pilit na nilalandi ni Rina si Suzuki habang nagsiselos naman si Tomoya dahil narinig niyang nagiging malapit daw si Suzuki kay Misa. Samantala, nag-aalala si Suzuki dahil tila iniiwasan siya ni Misa. Nang magkasarili silang dalawa, nilapitan siya ni Suzuki at tinanong kung bakit siya iniiwasan. Nagalit si Misa at sinabing may relasyon siya kay Tomoya at malapit na silang magpakasal, kaya wala siyang balak bigyan ng pagkakataon si Suzuki para paglaruan ang damdamin niya. Sinabi rin niyang nakita niya ito kasama si Miku at hindi bagay sa isang may relasyon ang mga kilos nito. Natawa ng malakas si Suzuki at ipinaliwanag na si Miku ay kapatid niyang babae. Itinatago niya ito sa lahat upang walang gumamit sa kanya o sa kapatid niya para sa koneksyon. Labis na nahiya si Misa at humingi ng tawad, sinabing nakakahiya talaga ang nagawa niya. Sinabi ni Suzuki na ayos lang at ang mahalaga ay huwag na niya itong tingnan bilang masamang tao. Pagkatapos noon, magkasama silang umupo, kumain ng ubas at nagtawanan tungkol sa lahat ng nangyari. Ngunit nakita sila ni Rina, kaya nagsimula itong mainggit at mainis dahil bigo na naman ang mga plano niya. Pabalik mula sa biyahe, sinabi ni Rina kay Suzuki na sumabay ito sa kanya dahil may mahalaga raw siyang gustong pag-usapan. Pinayagan siya ni Suzuki, ngunit wala naman talaga itong gustong sabihin, gusto lang niyang isipin ng mga tao sa trabaho na malapit siya kay Suzuki upang inisin si Misa. Alam ni Suzuki ang ginagawa niya, kaya sinabi niyang ang mga taong nananakit ng iba nang walang pagsisisi ay babalikan din ng lahat ng iyon balang araw. Dagdag pa niya, isa siyang kakilakilabot na tao, at walang sinuman ang gugustuhing maging kasintahan niya dahil, sa totoo lang, hindi siya kayang tiisin. Nagalit si Rina at sinabing itigil ang sasakyan, saka bumaba at lumipat sa kotse ni Tomoya. Pero hindi pa rin siya kontentong hindi nakaganti kay Misa. Lumapit siya kay Suzuki, yumuko sa ulo nito, at ininsulto siya. Dahil madilim, inakala ng lahat na hinalikan niya ito. Maya-maya, bumalik siya sa sasakyan ni Tomoya at nanatiling tahimik ang biyahe nila pauwi. Kinagabihan, tinawagan ni Rina si Misa at sinabing gusto niyang magpalipas ng gabi sa bahay nito dahil kailangan daw niyang makipag-usap. Pumayag si Misa. Pagdating nila sa bahay at matapos magpalit ng damit, napansin ni Rina na wala na ang mga litrato nilang magkasama. Sinabi ni Misa na inayos lang niya ang dekorasyon.
Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang gustong pag-usapan ni Rina. Sinabi ni Rina na minsan daw ay nakita niya si Misa na naglalakad sa ulan habang nasa ilalim ng payong ni Suzuki at pakiramdam niya ay may namamagitan sa kanila. Dagdag pa niya, hindi na raw siya mananahimik at nagsinungaling na inatake umano siya ni Suzuki at ang nangyari sa biyahe ay isang bitag lang upang mapatunayan iyon. Sinubukan niyang takutin si Misa. Nagkunwaring natakot si Misa at sinabing si Rina ang pinakamatalik niyang kaibigan at baka nga may masamang ginawa rin si Suzuki sa kanya. Mula noong araw na yon, tuluyang hindi pinansin ni Misa si Suzuki sa trabaho, dahilan para isipin nitong may nagawa talaga siyang mali. Isang araw, sinubukan siyang kausapin ni Suzuki at hinabol siya. Hinila siya ni Misa papunta sa isang tagong lugar dahil pinapanood sila ni Rina at kapag nakita silang magkasama, hindi gagana ang plano ni Misa. Plano niyang palabasin kay Rina na iniiwasan na niya si Suzuki. Umupo si Misa at sinabi kay Suzuki na ayaw niyang makita silang magkasama ni Rina. Sinabi ni Suzuki na gagawin niya ang anumang gusto ni Misa, ngunit bago siya umalis, kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Sinabi niyang hindi niya kailanman hinawakan si Rina. Si Rina mismo ang lumapit at nagbitiw ng mga insulto. Ikinuwento rin niya nang sumakay ito sa kotse niya, tinanggihan niya ito at sinabi ang totoo. Kinabukasan, tinawagan ni Misa si Rina at nag-ayos silang magkita. Nang magkita sila, sumama si Tomoya. Dinala sila ni Misa para magbonding bago ang kasal. Sa buong lakad nila, umakto si Misa na parang labis na in love kay Tomoya, inaalagaan ito na para bang anak niya. Sa huli, pumunta sila sa isang tahimik na lugar at sinimulan ni Misa ang usapan tungkol sa pera at mga investment ni Tomoya. Sinabi ni Tomoya na nag-i-invest siya sa cryptocurrency at kumita na ng 10 milyong yen. Nagkunwaring humanga si Misa sa yaman nito, syempre, bahagi iyon ng plano niya para maakit si Rina sa pera. At gaya ng inaasahan, nang umalis si Misa para magbanyo, pagbalik niya ay nakita niyang nilalaro ni Rina ang buhok ni Tomoya, patunay na gumagana ang plano niyang muling pag-interesin ito kay Tomoya. Isang araw, nakipagkita si Rina kay Tomoya nang walang misa at sinabing nag-aalala siya para sa kaibigan niya, ngunit may kailangan daw malaman si Tomoya para matulungan ito. Sinabi niyang narinig daw niya ang mga chismis na may relasyon si Misa kay Suzuki, ang pinuno ng planning department. Dagdag pa niya, natatakot siya dahil minsan, iniwan daw ng ina ni Misa ang kanyang ama para sumama sa ibang lalaki, isang lihim na si Rina lang ang nakakaalam. Patuloy siyang nang udyok, sinasabing natural lang na magkagusto si Misa kay Suzuki, mayaman, guwapo, at makapangyarihan. Kinain si Tomoya ng selos. Lasing-lasing siyang uminom, at nang matapos si Misa sa trabaho, pinuntahan niya ito at inalok na ihatid pauwi. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, hindi na siya nakatiis at tinanong si Misa tungkol sa relasyon nito kay Suzuki. Hindi sumagot si Misa at gustong bumaba, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito para piliting magsalita. Nang matakot si Misa, sinabi ni Tomoya na hindi siya dapat matakot dahil ganoon daw talaga ang pamilya niya. Tulad ng ina niyang tumakas kasama ang ibang lalaki, tatakbo rin daw siya kay Suzuki. Nabigla si Misa dahil hindi niya inasahang sinabi ni Rina yon. Umalis siyang galit at umiiyak, ngunit sinundan siya ni Tomoya at sinampal. Umiiyak siyang umuwi, at pagdating sa bahay, nakaramdam siya ng matinding sakit sa tiyan, mga unang senyales ng kanser na malapit nang lumabas. Kinabukasan sa trabaho, kumilos si Rina na parang walang nangyari. Pagkatapos ng trabaho, nilapitan ni Tomoya si Misa at humingi ng tawad, sinabing lasing siya at hindi niya nakontrol ang sarili. Inabot niya ang kontrata ng isang mamahaling apartment, sinasabing iyon ang magiging tirahan nila pagkatapos ng kasal. Ngunit sinabi ni Misa na hindi pa rin niya ito pinapatawad, hindi para sa mga sinabi nito o sa sampal na ibinigay niya. Sinagot siya ni Tomoya ng may galit, sinabing hindi siya makapaniwala sa kapal ng mukha ni Misa, na siya ang may kasalanan at nangaliwa, pero ngayong napagpasyahan niyang patawarin ito, siya pa ang sinisisi. Natawa si Misa at sinabing gusto na niyang makipaghiwalay, at hindi naman siya pinipilit na makasama ang isang katulad niya. Pagkasabi noon, umalis siya. Samantala, natapos na ni Suzuki ang trabaho at nasalubong ang kapatid niyang si Miku. Sinabi ni Miku na dapat ay lalabas sana sila ni Misa, ngunit sinabi ni Misa na nakipaghiwalay siya sa fiancé niya at kakanselahin na rin ang apartment na tinitirhan nila sana pagkatapos ng kasal. Biglang kinabahan si Suzuki at dali-daling pumunta sa apartment ni Misa. Pagdating niya roon, nakita niyang nakatayo si Misa sa harap ng gusali, sa mismong lugar kung saan siya namatay noon. Dahil sa pag-overlap ng mga alaala, para kay Misa ay parang nauulit ang lahat. Muntik na siyang mahulog mula sa gusali, ngunit nasalo siya ni Suzuki at niyakap habang umiiyak. Sinabi nitong hindi niya hahayaang mamatay siyang muli. Dito nalaman natin na hindi lang basta kaklase ni Misa si Suzuki noong universidad, mas malalim pa ang koneksyon nila. Matagal na siyang nagmamalasakit at nagbabantay kay Misa,
at kilala rin niya ang ama nito dahil minsan ay pumunta ang ama ni Misa sa unibersidad upang hanapin siya ngunit hindi niya nakita at si Suzuki ang tumulong noon. Nalaman din natin na labis na naapektuhan si Suzuki sa pagkamatay ni Misa sa kanyang nakaraang buhay. Sa ngayon, pareho silang kailangang kumalma pagkatapos ng nangyari, kaya pumunta sila sa apartment na balak kanselahin ni Misa. Naligo muna si Misa upang makapagpahinga. Sumunod si Suzuki, ngunit naguluhan si Misa at tinanong kung bakit palagi itong naroon tuwing kailangan niya ng tulong. Sinabi ni Suzuki na hindi niya ito sinusundan, kundi matagal na niya itong kilala. Ipinaliwanag niyang magkaklase sila noon sa unibersidad, ngunit hindi siya napapansin ni Misa, at nang muli niya itong makita sa kumpanya, hindi siya makapaniwala dahil halos wala siyang kaibigan. Si Misa lamang ang tanging kakilala niya mula pa noon. Nagulat si Misa at hindi alam ang sasabihin. Samantala, lasing na lasing si Tomoya at tinawagan si Rina, umiiyak habang sinasabing nakipaghiwalay na sa kanya si Misa. Sinamantala iyon ni Rina, tinangka niyang aliwin si Tomoya at sinabing nandyan siya para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng event sa kumpanya kung saan ipapamahagi ang mga kahon ng candy sa mga importanteng tao sa larangan ng investment, isang uri ng promotional campaign. Ngunit naaalala ni Misa na ang event na ito rin ang naging dahilan ng pagkakatanggal ni Miku sa kumpanya noon matapos ipasa ng tiwaling department head ang sisi sa kanya. Nagbigay kasi ito ng kahon ng candy na may lamang money sa isang investor kahit alam nitong allergic ang tao. Nagpasya si Misa na hindi na dapat maulit iyon at nagtungo upang alisin ang mga candy na may money, ngunit pagdating niya roon, nakita niyang naitabi na ni Suzuki ang mga ito sa storage. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Suzuki, ngunit hindi pa rin doon natapos ang problema. Natagpuan ng department head ang mga candy sa storage at ipinasyang siya na mismo ang magdala ng mga yon. Sa daan, nasalubong niya ang parehong investor at inabot sa kanya ang kahon ng candy. Nang sabihin ng investor na allergic siya sa money, sinagot ng department head na kukuha siya ng listahan ng mga sangkap at tinawagan si Rina upang dalhin yon. Ngunit basta na lang kumuha si Rina ng kung anumang papel at ibinigay iyon sa investor para lang matapos ang trabaho. Pagkatapos ng event, sinamantala ni Rina ang pagkakataon at nilapitan si Tomoya, umiiyak at sinasabing nalulungkot siya at nag-iisa, sabay dagdag ng emosyonal na manipulasyon. Dahil marupok si Tomoya, nahulog siya sa bitad. Pinaniwala siya ni Rina na kung minsan lang silang magkakaliwaan ni Misa, hindi iyon ituturing na pagtataksil. Gaya ng isang hangal, naniwala siya at ginawa ang lahat ng gusto ni Rina. Sa malayo, nakatayo si Misa at pinapanood silang dalawa. Bagamat masaya siya na gumana ang kanyang plano, hindi niya mapigilang umiyak dahil sa ikalawang pagkakataon ay niloko na naman siya. Ngunit lumapit si Suzuki at sinabing huwag na niyang tingnan pa upang hindi siya lalong masaktan. Kinabukasan sa trabaho, walang hiya si Rina nang lapitan si Misa at batiin ito. Pagpasok ni Tomoya, tinanong pa niya kung nakatulog ba ito ng maayos at kumusta ang pahinga nito. Tumalikod na lang si Misa at umalis sa nakakainis na eksenang iyon. Ngunit muli na namang nangyari ang insidente tungkol sa money. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang department head ang may kasalanan dahil si Rina mismo ang nagbigay ng maling papel sa investor nang hindi man lang tiningnan kung tama ito. Kalaunan, nalaman nilang nasa ospital na ang investor at critical ang lagay. Kailangang umamin ang may sala. Hindi umamin ang department head at hindi rin niya sinisi si Rina dahil obsessed siya rito at handang gawin ang lahat para protektahan ito. Kaya sinubukan niyang isisi ulit kay Miku dahil siya raw ang dapat na mamahagi ng ingredient sheets. Nang gustong tumulong ni Misa at ibunyag ang totoo, pinigilan siya ni Suzuki at sinabing siya na mismo ang magsasagawa ng investigasyon. Malinaw na may plano siya. Samantala, tuluyan ang naging normal para kay Tomoya ang pagtataksil. Sinabi pa niya kay Rina na kahit magpakasal siya kay Misa, mananatili pa rin silang magkasintahan at hindi matatapos ang relasyon nila. Si Suzuki naman ay nagtungo kasama ang department head at si Miku upang kausapin ang investor at ang asawa nito at ibunyag ang tunay na nangyari. Lumabas na may inihanda na pala siyang ebidensya sa tulong ng kanyang kapatid, isang video recording ng buong event. Makikita sa video na si Rina mismo ang kumuha ng papel at ibinigay ito sa investor, kaya napatunayang inosente si Miku. Humingi ng tawad ang department head kay Miku, sinabing hindi siya nakapag-focus at inakala niyang ito ang may kasalanan. Ngunit naalala ni Suzuki ang nangyari sa nakaraang buhay ni Misa, na hindi niya pinaniwalaan ang sarili niyang kapatid noon at siya mismo ang nagtanggal dito sa kumpanya. Kaya ngayon ay sinisikap niyang itama ang pagkakamaling iyon. Kinabukasan sa opisina, nagpa siya si Misa na ilantad si Tomoya. Bigla siyang umiyak sa gitna ng opisina at sinabing natuklasan niyang niloloko siya ng kasintahan niya kasama pa ang pinakamalapit niyang kaibigang si Rina. Umupo siya sa sahig habang umiiyak at kumalat agad ang balita sa buong kumpanya, winasak ang reputasyon ni Rina at Tomoya. Ngunit hindi doon natapos.
Ipinagpatuloy ni Suzuki ang investigasyon sa insidente ng investor at napilit niyang umamin ang department head sa parehong kasalanan nila ni Rina. Dahil sa ginawa ni Rina, ang pagkakamali at ang iskandalo ng pagtataksil, pinaalis siya ni Suzuki sa kumpanya at pinapunta na upang mag-impake ng gamit. Habang palabas na si Rina ng opisina, sinubukan pa niyang humingi ng tawad kay Misa, sinabing magkaibigan sila at ayaw niyang mawala iyon. Ngunit malamig ang sagot ni Misa, sinabi niyang humingi na ng tawad si Tomoya at inamin nitong walang halaga ang relasyon nila ni Rina, isang pagkakamali lang. Idinagdag pa ni Misa na pinapatawad na rin niya si Rina dahil nawalan na ito ng trabaho, ng mga kaibigan, at isa na lamang siyang kaawa-awang babae ngayon. Pagkatapos noon, tumalikod si Misa at iniwan siyang naggangalit sa sama ng loob. Ngunit hindi matanggap ni Rina ang nangyari sa kanya, kaya humingi siya ng tawad kay Misa sa harap ng lahat sa kumpanya. Pagkatapos ay inihayag niya na sa kasamaang palad, buntis siya sa anak ni Tomoya. Nagsimulang umiyak si Misa sa harap ng lahat. Akala ng lahat ay labis siyang nasaktan, pero ang totoo, labis ang tuwa ni Misa sa balitang iyon, isang senyales na tuluyan na niyang nalagpasan ang lahat ng nangyari noon. Makikita rin siyang nagdiriwang kasama si Yuriko, dahil na-promote siya at naging head ng department matapos mailipat sa bodega ang dating department head na malapit na ring matanggal. Dahil sa pagbubuntis ni Rina, napilitan si Tomoya na pakasalan siya. Tinanggap ito ng ina ni Tomoya at nagsimulang ihanda si Rina bilang magiging asawa ng anak niya. Samantala, lalong naging malapit sina Suzuki at Misa, umabot pa sa puntong lumabas sila para sa isang espesyal na lakad. Bumisita sila sa dati nilang tambayan noong kolehiyo para sariwain ang mga alaala at pinag-usapan kung paano pala silang madalas magkasabay noon kahit hindi ito napapansin ni Misa. Umupo sila sa harap ng lawa sa universidad at ikinuwento ni Misa na dati raw siyang palaging pumupunta roon araw-araw dahil pinapakain niya ang isang pagong. Sa kasamaang palad, nang mamatay ang kanyang ama, natuyo ang lawa at nang bumalik siya, wala na ang pagong. Akala niya ay namatay na ito. Pero isang araw, nakakita siya ng sulat na nakapaskil sa puno na nagsasabing ayos lang ang pagong at may nag-aalaga rito. Simula noon, tinawag ni Misa ang taong iyon na kanyang guardian angel, bagamat hindi niya kailanman nalaman kung sino ito. Siyempre, madali nang hulaan, si Suzuki pala yon. Siya ang nagligtas at nag-alaga sa pagong, ngunit hindi niya kailanman sinabi kay Misa. Samantala, hindi na kinaya ni Tomoya ang pakisamahan si Rina. Nandidiri na siya rito at nagsisi sa lahat. Kaya pumunta siya kay Misa at nagmakaawang bumalik at pakasalan siya. Ngunit matatag si Misa. Sinabi niyang hindi niya yon magagawa, lalo na't buntis si Rina sa anak niya. Idinagdag pa niyang wala siyang obligasyong tulungan ang isang manloloko at hindi siya ina nito. Umalis siya nang walang pag-aalinlangan. Dumating ang araw ng kasal ni Rina at Tomoya at dumating si Misa mag-isa upang ipakitang hindi siya durog o basag. Ngunit hindi siya pinayagan ni Suzuki na pumasok ng nag-iisa, sabay silang pumasok sa bulwagan na parang magkasama silang dumating. Habang nasa loob, naalala ni Misa ang mga araw na siya ang nasa lugar ni Rina, ang babaeng pinakasalan ni Tomoya. Ngunit upang magmukhang matatag, tumayo siya at nagbigay ng talumpati para sa nobya na dati niyang kaibigan at sa nobyo na dati niyang kasintahan. Sinabi niyang magkapareho sila kaya sila nagkatuluyan at bagay na bagay sila sa isa't isa. Pagkatapos ay tinawag niya si Tomoya at sinabing alagaan sana nito ang kaibigan niya bago tuluyang lumabas ng bulwagan. Sinundan siya ni Suzuki. Dahil bisperas ng bagong taon, napakalamig ng panahon. Inimbitahan siya ni Suzuki sa bahay nito para magpainit at sinabing maaari siyang umalis mamaya. Pagpasok niya sa bahay ni Suzuki, napansin ni Misa ang pagong na inaalagaan nito at doon niya nakilala ang parehong pagong mula pa sa kolehiyo dahil sa natatanging marka sa likod ng shell nito. Napaluha si Misa at sinabi kay Suzuki na siya pala ang guardian angel niya noon pa man. Ngumiti si Suzuki, iniabot sa kanya ang panyo at sinabing handa siyang gawin ang kahit ano basta't lagi niyang makitang masaya si Misa at hindi na kailanman malungkot. Inamin ni Suzuki ang kanyang pag-ibig kay Misa at sinabi rin ni Misa na mahal niya ito. Makalipas ang ilang araw, nagulat si Rina nang matuklasang blinok siya ni Misa sa lahat ng social media. Hindi na niya ito makontak kahit papuntahan niya mismo sa bahay. Pagdating niya roon, wala na ang mga gamit. Doon niya nalaman na lumipat na si Misa sa bahay ni Suzuki at opisyal na silang magkasintahan. Nabasag si Rina sa katotohanan iyon dahil malinaw na mas magandang desisyon ang ginawa ni Misa habang siya naman ay tuluyang nawalan ng lahat. Naglalakad si Rina sa mga kalye, tuliro at nalulunod sa mga alaala. Doon nalaman natin na dati pa siyang may malalim na sugat mula sa pagkabata. May mga sariling problema sa pag-iisip ang kanyang ina at madalas siyang pabayaan sa emosyonal na aspeto. Nang hindi na kinaya ng ama ni Rina ang tensyon sa kanilang bahay, umibig ito sa ibang babae at kalaunan ay nagpakasal muli. Mula noon, lalong naging sarado at mapait ang ina ni Rina.
Isang araw, sa gitna ng matinding sakit at depresyon, sinabi nito kay Rina na siya ang sinisisi sa lahat ng nangyari sa buhay nila at hindi na niya itinuturing na anak si Rina. Hindi nagtagal, pumanaw ang kanyang ina sa isang malungkot at trahedyang paraan. Lalong tumindi ang trauma nang iwan din siya ng ama at tuluyang naglaho kasama ang bago nitong asawa. Napilitan siyang manirahan sa mga kamag-anak sa panig ng ina na hindi rin siya gusto. Samantala, nagbigay si Suzuki ng regalo kay Misa, isang full medical check-up. Sinabi niya na mahalaga sa kanya ang kalusugan nilang dalawa at gusto niyang siguraduhing nasa maayos na kalagayan si Misa. Ginawa ni Misa ang check-up, ngunit nagsimula siyang magduda. Pakiramdam niya ay alam ni Suzuki ang tungkol sa kanyang nakaraang kamatayan, lalo na't minsan, nang iligtas siya nito mula sa pagkahulog sa gusali, sinabi ni Suzuki na hindi na kita hahayaang mamatay ulit. Lagi rin itong lumilitaw sa eksaktong sandali na kailangan niya ng tulong, na parang alam nito kung ano ang mangyayari. Ngayon gusto nitong masiguro na malusog siya, na para bang alam niyang muli siyang magkakaroon ng cancer. Hindi alam ni Misa kung paano ito kakausapin o kung ano ang dapat niyang sabihin. Isang araw, lumapit si Yuriko kina Misa at Miku. Sinabi nitong gusto niyang ipakiusap muna ang anak niya sa kanila dahil nalaman niyang niloloko siya ng asawa niya. Plano niyang mahuli ito sa akto dahil nalaman niyang nandoon sa bahay nila ang kabit nito. Hindi magawang pabayaan ni Misa at Miku si Yuriko kaya sinamahan nila ito. At tama nga, nakita nila ang asawa ni Yuriko na may kalaguyo. Ngunit ang pinakamasakit para kay Misa ay nang marinig niya ang eksaktong mga linyang ginamit noon ni Tomoya at Rina upang manipulahin siya. Parang inuulit ng tadhana ang lahat, ngayon kay Yuriko naman nangyayari ang dati niyang dinanas. Umalis si Yuriko sa bahay upang tawagan ng pulis, ngunit sinubukan ng asawa niyang agawin ang cellphone niya, gaya ng ginawa sa kanya ni Tomoya bago siya namatay noon. Agad namang nakialam si Misa para protektahan si Yuriko, ngunit bigla itong napahawak sa tiyan sa sobrang sakit at nahulog sa hagdan. Dinala siya agad sa ospital, at doon nalaman ni Misa na may stomach cancer si Yuriko. Samantala, bumalik si Tomoya sa bahay at nadatnan si Rina na naghahanda ng hapunan. Sinabi ni Rina na may kailangan silang pag-usapan. Ibinunyag niyang may grupo ng mga lalaking nagpunta sa bahay at nagbanta sa kanya, sinasabing may malaking utang daw si Tomoya sa kanila. Ipinaliwanag ni Tomoya na sasabihin niya sana iyon at inamin na ang halaga ng utang ay 26 million yen. Tahimik lang si Rina habang inilalapag sa mesa ang pagkain, punong-puno ng sili. Sinabihan ni Tomoya si Rina na masyadong maanghang ang pagkain para sa kanilang magiging anak, ngunit sinagot siya ni Rina na huwag mag-alala dahil wala namang bata. Inamin niyang nagsinungaling siya tungkol sa pagbubuntis, ginawa lang niya yon para lokohin si Tomoya na pakasalan siya at maagaw mula kay Misa. Pero ngayon, aminado siyang tanga siya dahil hinayaan lang ni Misa na maagaw niya ang isang lalaking lubog pala sa utang. Biglang napansin ni Tomoya na nasa pintuan ang kanyang ina. Narinig nito ang lahat at napagtanto niyang niloko rin siya ni Rina. Bumagsak ito sa sahig at agad dinala sa ospital. Makalipas ang ilang araw, kausap ni Misa si Suzuki sa telepono habang pauwi siya. Bigla niyang narinig ang boses ni Tomoya. Lumalabas na hinihintay pala siya nito at ang tono nito ay malamig, nakakatakot at puno ng galit. Sinabi nito na winasak daw ni Misa ang kanyang buhay at kung pumayag lang daw siyang magpakasal sa kanya, wala sanang ganitong nangyari. Ibinunyag din ni Tomoya na hindi talaga buntis si Rina at dahil sa pagkabigla, inatake ng stroke ang kanyang ina. Hindi pa rin daw niya alam kung gagaling pa ito. Pagkatapos, hinabol niya si Misa at sinakal ito. Sa kabutihang palad, dumating si Suzuki at hinila siya palayo kay Misa. Pinilit nilang paalisin si Tomoya, ngunit bago ito umalis, nagbabala ito na sisirain niya ang buhay ni Misa tulad ng pagkasira ng kanya. Pagbalik sa bahay, nagtalaga si Suzuki ng personal na gwardiya para kay Misa dahil malinaw na delikado na si Tomoya. Ngunit bigla na lang sinabi ni Misa kay Suzuki na may dapat siyang ikumpisal, na namatay na siya noon at ito na ang pangalawa niyang buhay. Bigla raw siyang nagising 10 taon sa nakaraan. Hindi raw niya mapatawad ang sarili niya dahil dati siyang may stomach cancer, at ngayon si Yuriko naman ang meron nito. Kung iyon daw ang kapalit ng pangalawang pagkakataon sa buhay, ayaw na niya. Hindi raw niya kayang makita ang mga kaibigan niyang nagdurusa dahil sa kanya. Doon na nainis si Suzuki at sinabing nababaliw na si Misa. Idinagdag niyang nakikipaghiwalay na siya at ayaw na niya itong makita muli. Lumabas siya ng bahay, iniwang tuliro si Misa at nagtataka kung bakit pati siya ay biglang nagbago. Sabi nga ni Misa, lahat ng lalaki sa mundong ito ay parang baliw, pati si Suzuki. Nang malaman ni Miku ang nangyari mula sa kanyang kapatid, agad siyang tumuloy sa bahay ni Misa at nanatili roon. Nangako siyang hindi niya ito iiwan hanggat hindi siya siguradong ligtas si Misa laban kina Rina at Tomoya. Maya-maya, tumawag si Yuriko at pinapunta sila ni Miku sa ospital.
Pagdating nila, sinabi ni Yuriko na bumisita si Suzuki at inasikaso ang kanyang paglipat sa isang mas mahusay na ospital kung saan may espesyalistang doktor na gagawa ng operasyon para alisin ang tumor. Mas maganda ang tsansa ni Yuriko kaysa kay Misa noon dahil maaga pa lang ay nadiskubre na ang cancer at maaari pa itong maoperahan at tuluyang gumaling. Naluha si Misa at nagsabing masaya siya na maayos si Yuriko kahit hindi maintindihan ng iba kung bakit ganoon siya umiyak. Pagkatapos nilang bisitahin si Yuriko, tumawag si Yuto at sinabing kailangan nilang pumunta agad. Pagdating nila roon, sinabi ni Yuto na dumating kanina si Suzuki, halatang balisa, at iniwan sa kanya ang isang sobre. Ipinakiusap daw ni Suzuki na bantayan si Misa, at kung sakaling may mangyari sa kanya, tulad ng mamatay siya, ibigay kay Misa ang sobre. Tinanong ni Misa kung ano ang laman noon, at sinabi ni Yuto na binuksan niya na ito. Sa loob ng sobre ay may mga dokumentong nagsasaad ng paglilipat ng pagmamay-ari ng bahay at isang bank account na naglalaman ng 150 million yen, parang inihahanda ni Suzuki ang kinabukasan ni Misa sakaling mamatay siya. Sinubukan nila itong tawagan ngunit hindi siya sumasagot. Sa parehong oras, tumawag si Tomoya at sinabing kailangan nilang magkita para pag-usapan ang solusyon. Bago umalis, kinuha ni Tomoya ang isang kutsilyo. Nang makita siya ni Rina, sinabi niyang iyon ay para lamang sa sariling depensa. Samantala, pumunta si Misa at Miku sa bahay ni Suzuki at hinanap ang kanyang laptop para makahanap ng anumang bakas kung saan siya nagpunta. Natuklasan nilang naglakbay si Suzuki sa bayan kung saan lumaki si Misa at nagrenta ng sasakyan papunta roon. Habang binubuksan ni Misa ang mga file sa laptop, nadiskubre niyang planado pala ni Suzuki ang halos lahat ng nangyari sa kanyang buhay, ang kasal niya, ang mga date nila ni Tomoya, pati ang mga problema niya sa trabaho. Lahat ng pinilit niyang baguhin, alam na pala ni Suzuki mula pa noon. Tinulungan pa rin siya nito, pero ang pinaka nakakatakot para kay Misa ay nang makita niyang may markang petsa sa mga tala. Ang petsang iyon ay ang araw ng kamatayan ni Suzuki. At lumalabas na ang araw na iyon ay ngayon mismo. Ibig sabihin, patungo na si Suzuki sa sarili niyang kamatayan. Doon rin nalaman na alam ni Suzuki na sina Tomoya at Rina ang pumatay kay Misa noon at siya mismo ang dahilan kung bakit sila nakulong. Habang papunta si Tomoya kay Suzuki, nagising naman ang ina ni Tomoya at nakita si Rina na nakaupo sa tabi niya. Ngunit nang makita siya, biglang nagwala ang ina at sinimulang murahin si Rina, gustong tawagin ang mga doktor para paalisin siya. Sa galit, sinuntok siya ni Rina sa ilong hanggang sa mabali ito. Samantala, naglakbay si Suzuki sa bayan kung saan lumaki si Misa upang dalawin ang puntod ng kanyang ama at ipangako rito na alagaan niya ang anak nito. Pagdating ni Tomoya, sinundo siya ni Suzuki at magkasama silang sumakay sa sasakyan. Sinabi ni Suzuki na may pupuntahan sila at inalok niya si Tomoya ng malaking halaga kapalit ng paglayo kay Misa. Ngunit sa totoo lang, nilalamon siya ng matinding kalungkutan at galit. Gusto niyang maramdaman ni Tomoya ang sakit na idinulot nito sa buhay na ito at sa nakaraan. Habang lalong umiinit ang emosyon, nagsimulang magmaneho ng delikado si Suzuki, mabilis na tinutumbok ang isang tulay na parang wala ng balak huminto. Biglang lumitaw si Misa sa gitna ng daan. Agad na pinreno ni Suzuki. Binuksan ni Misa ang pinto, hinila si Tomoya palabas, umupo sa tabi ni Suzuki, at mahigpit na sinabing magmaneho na siya, iniiwan si Tomoya sa kalsada. Pagkatapos, nag-usap silang dalawa. Sinabi ni Misa na kabaliwan ang plano niyang ginawa. Ibinunyag niyang nalaman niyang namatay rin si Suzuki noon, tulad niya. Lubos na naantig si Suzuki, at nalaman natin na matagal na pala siyang umiibig kay Misa at matagal na siyang pinagmamasdan mula sa malayo. Nang muling makita niya ito sa kumpanya, hindi siya makapaniwalang nabigyan siya ng pangalawang pagkakataong mapalapit sa kanya. Pero hindi niya ito nagamit dahil agad na nagpakasal si Misa kay Tomoya. At nang mamatay si Misa, naroon siya mismo sa eksaktong lugar kung saan ito namatay at labis itong gumulat sa kanya. Nang nakapaghiganti siya at napakulong ang mga pumatay kay Misa, nawala na ang dahilan niya para mabuhay. Kaya't nagmaneho siya ng napakabilis at namatay sa parehong tulay na ngayon ay halos ikinamatay nila ni Tomoya. Sinabi niya kay Misa na inisip niyang kapag pinatay niya si Tomoya ay magiging ligtas na siya at makakayang mamuhay ng payapa sa kanyang pangalawang buhay. Napaiyak si Misa at sinabing mahal niya nga ang buhay na ito dahil kasama niya siya at gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi nito kasama siya. Makasarili ang gagawin niya. Inaalis niya ang sarili niya mula sa piling niya. Sinabi ni Suzuki na nang siya'y mamatay, bigla siyang napag-alaman na nasa loob siya ng taxi at ang driver ay ang ama ni Misa. Siya ang nagbalik ng buhay sa kanya. Nang siya'y nakatulog at nagising, napansin niyang nasa taong 2015 na siya. Bumalik siya ng 10 taon. Agad niyang naunawaan na siya ay naglakbay sa panahon at nagtungo sa kumpanya para dumalo sa presentasyon. Nang magbanggaan sila ni Misa sa elevator, iyon ang unang pagkakataon matapos ang kanyang pagkamatay na nakita niya ito muli.
Kaya pakiramdam niya ay nagawa na niya ang lahat ng dapat niyang gawin at maaari na siyang mamatay ng payapa. Ngunit napagkasunduan nilang dalawa na isasadula ang natitirang buhay nila ng magkasama at sulitin ang pangalawang pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, tumawag si Miku kay Misa at sinabing agad niyang buksan ang Instagram. Nang buksan ni Misa, nakita niyang nag-post si Rina ng litrato nila ng lola ni Misa. Dinukot ni Rina ang lola mula sa nursing home at balak niyang iwan siya sa niebe hanggang mamatay para lang saktan si Misa. Dali-daling nagtungo si Misa at Suzuki sa nursing home at inusisa ang lahat para hanapin ang kanyang lola. Kailangan nilang maghiwalay. Sa huli, nahanap ni Misa si Rina at hinabol ito. Nagkagulo sila sa kanilang pagtatalo. Samantala, natagpuan ni Suzuki ang lola ni Misa at ibinalik siya sa mga staff ng nursing home. Nagmadali siyang sumunod kay Misa. Nang mapagtanto ni Rina na hindi niya matatapos si Misa, tumakbo siya palayo. Si Tomoya naman ay pumunta sa isang supermarket at bumili ng charger. Nalaman niyang nagising ang kanyang ina at maayos na. Tinawagan niya ito, ngunit narinig niya ang pag-iyak nito. Sinabi ng kanyang ina na sinuntok siya ni Rina, nabali ang ilong niya at tumakas. Habang pinoproseso ni Tomoya ang balita, lumingon siya at nakita si Rina na nakatayo mismo roon sa supermarket. Nagkunwari siyang sobrang nag-aalala para sa kanya at sinabing alam niyang sinaktan niya ang kanyang ina, pero pinapatawad niya ito at tutulungan pang ang makipag-ayos sa kanyang ina. Sa totoo lang, balak niya itong patayin. Ang life insurance ni Rina ay nagkakahalaga ng 100 milyong yen at siya ang benepisyaryo bilang asawa. Kinabukasan, tumawag si Rina at sinabing pumunta siya agad sa ospital. Lumala ang kondisyon ng kanyang ina. Sumakay si Tomoya sa kotse at nagmadaling tumungo sa ospital. Bigla, tumunog ang kanyang telepono, siya si Rina. Sinagot niya ito at natawa si Rina habang sinasabing hindi siya marunong magtago ng nararamdaman. Sinabi niyang alam niyang balak niyang patayin siya dahil sa insurance at dahil doon, ang bitag na inihukay niya para kay Rina, nahulog siya mismo doon. Sinabi niya na pinutol niya ang preno ng kotse kaya hindi na makakarating si Tomoya sa ospital. Magkakabangga siya at mamamatay. Nang subukan ni Tomoya ang preno, napagtanto niyang hindi ito gumagana. Sa bilis ng takbo niya, tiyak na kamatayan ang kasunod. Sa kanyang mga huling sandali, tinawagan ni Tomoya si Misa. Humingi siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa kanya at sinabing hindi niya nakayanan ang mawalan ng babae dahil sa ibang lalaki. Nagpasalamat siya sa lahat ng mabuting bagay na ginawa ni Misa para sa kanya at inilahad ang kanyang pagsisisi. Bigla, narinig ni Misa ang malakas na kalabog. Bumangga si Tomoya sa pader at namatay sa lugar. Pagkatapos noon, nawala si Rina. Pagkalipas ng ilang araw, nagpakita si Rina kay Suzuki at sinabing sumama siya kaagad sa kanya nang hindi siya isusumbong sa pulis kung gusto niyang mabuhay ulit si Misa. Dinukot din pala niya ito. Nilapitan ni Rina ang dating head ng departamento, ang taong pinatanggal ni Suzuki, at inilipat sa warehouse at sinabing kung tutulungan siya nitong maghiganti kay Suzuki, pakakasalan niya ito. Dahil baliw ito sa kanya at hangal, pumayag. Bumili siya ng stun gun at tinulungan si Rina na dukutin si Misa. Nang sumama si Suzuki kay Rina, sinakal niya ito para mapilitang sabihin kung saan si Misa. Ngunit may kutsilyo si Rina at sinaksak siya, sabay sabing huli na ang lahat. Pagkatapos noon, umalis si Rina kasama ang head ng departamento sakay ng kotse para harapin si Misa. Nang magising si Misa, nakita niyang nasa isang amusement park siya, nakatali sa loob ng Ferris wheel. Si Rina ay nasa tapat niyang upuan at puno ng dugo ang kamay nito. Takot na takot si Misa. Nagsimulang umiyak si Rina at sinabi kay Misa na lagi silang magkasama sa lahat ng bagay at ayaw niyang maiwan mag-isa. Kaya kailangan niyang mamatay at dapat mamatay si Misa kasama niya. Sa sandaling iyon, dumating si Suzuki, duguan at halos hindi makatayo, pero pinilit pa ring sundan sila sa amusement park. Pinatumba niya ang head ng departamento at sinubukang paandarin ang Ferris wheel para marating si Misa, pero hindi na naghintay si Misa. Nakipaglaban siya kay Rina na tangkang saksakin siya. Biglang bumukas ang pinto ng Ferris wheel. Muling umiyak si Rina at sinabi kay Misa na kasalanan niyang lahat ang nangyari. Na siya, si Rina, ang tunay na kontrabida, hindi biktima. Pagkatapos, tumalon siya mula sa mataas na bahagi ng Ferris wheel at namatay, sa parehong paraan kung paano namatay si Misa sa kanyang nakaraang buhay. Nang bumaba si Misa mula sa ride, nadatnan niya si Suzuki na naghihintay, puno ng dugo ang mga damit. Nang makita niyang ligtas si Misa, nawalan siya ng malay. Humingi ng tulong si Misa at dinala siya sa ospital. Lubhang kritikal ang kondisyon niya at sinabi ng doktor na baka hindi na siya magising. Ngunit hindi pa niya oras at sa himala ng kapalaran, gumaling siya. Lumipas ang mga taon at nanatiling magkasama sina Suzuki at Misa. Sa pagkakataong ito, mas maganda na ang buhay nila.
Umalis si Misa sa kumpanya at binili ang restaurant na paborito nilang puntahan ng kanyang ama noon. Matagal na itong nagsara, ngunit ibinuhos ni Misa ang lahat ng kanyang pagsisikap para muling buhayin ito. Kinuha rin niya ang kanyang lola mula sa nursing home upang tumira kasama niya at tumulong sa pamamahala ng restaurant. Dumating muli ang araw kung kailan unang namatay si Misa at gusto niyang ipagdiwang ito kasama si Suzuki. Habang nagmamaneho sila papunta sa lugar ng selebrasyon, may dumaan na taxi sa tabi nila. Nabigla si Misa nang makita kung sino ang pasahero. Ang kanyang ama. Nakita rin ito ni Suzuki. Marami pa ring bagay na hindi nila maipaliwanag, ngunit nagpatuloy sila sa kanilang biyahe. Pagdating nila sa destinasyon, handa na sanang mag-propose si Suzuki gamit ang singsing na matagal na niyang inihanda. Pero hindi na makapaghintay si Misa. Siya mismo ang nagtanong kay Suzuki kung pakakasalan siya nito. Nagulat si Suzuki sa kanyang tapang, ngunit ngumiti siya at sinabing oo, sabay isuot ang singsing sa daliri ni Misa. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.